pag-uusapan natin ngayon ang freedom of expression. Sa ating batas, attorney, gaano po ito kalawak at ano din ang limitasyon? Ito ang isa sa pinakamahalagang kalayaan natin, Grace, ang freedom of expression, sapagkat nga ito ay isang nakaugat ito sa ating conscience. Lahat ng sinasabi natin nabumula sa ating iniisip, kaya dapat pangalagaan. Sabi nga ng ating konstitusyon, walang batas ang magkikitil, mag-iimpid at magbabawal sa iyong karapatan magsalita, maliban na lamang kung ang pagsasalita mo ay masyado at napakalapit ng magbibigay panganib, hindi sa isang tao, kundi sa Estado. Alam mo, at sabi rin, iyon ang limitasyon. Kaya ang mga ating gobyerno hindi pwedeng manghimasok sa pribadong kalayaan ng ating mga mamamayan para maghayag, maliban na lang kung ito ay panganib sa buong bayan. Ngayon, meron rin tayong civil code. Ito naman yung kaugnayan ng isang tao sa kanyang kapwa-tao. Sabi rin doon sa Article 32 na walang pampublikong opisyal o pribadong tao ang pwedeng manghimasok, kumitil, magpigil nang hindi ayon sa batas sa pananalita ng isang tao. At diyan papasok ang nangyari kay kapatid na Ed. No? Siya ay yung Facebook tinanggal yung kanyang salita. Alam mo, Grace, ang internet ngayon ang the freest platform for communication ever invented by humankind. At kaya nga, nagkakaroon nga ng tolerance ngayon. Basta ikaw ay nagbatikos sa Facebook. Yung nagbatikos sa'yo, babatikusin ka. Laban kayo ng laban hanggat magkasawaan kayo. Quits na lang. Ganun yan. Pero nakapagtataka nga kung bakit tinanggal. Sa kasong ito, may laban po ba si kapatid nating Ed Lingao sa Facebook o sa mga nag-report nito? In this case kasi, yung content mismo ng kanyang pinost, very political in nature but very fair, well-researched. Wala naman siyang minura, wala naman siyang binastos. It was not a divisive article. But at the same time, marami pong nagsasabi, dahil doon sa mga comment section nga, ang daming nagmura, ang daming naging masama, ang naging pahayag ng mga ibang mga kapatid natin sa comment section. So kaya daw tinanggal. So may habol po ba si Ed Lingao sa Facebook sa kasong ito? Alam mo, Grace, no, meron tayong tinatawag na abuse of right doctrine sa ating civil code. Alam mo, you are free to sway your hand. Ganyan. Right. Ganyan. Free. Hanggat wala kang mahimasukan. Pero kung napakalapit mo na at ginanong ko pa rin ang kamay ko at tinamaan ang ilong mo, medyo napinsala ka, di ba? So may limitasyon ang ating mga freedom. Pero dyan sa Facebook, kung makikita mo, meron ngang bahagi ng mga comment Kung may nasabi ka, libreng mag-comment ang mga tao. Ibig sabihin, may equal level playing field yon. Kaya nakapagtataka ka. Baka pumasok yung konsepto ng abuse of rights. Sila nga may-ari ng Facebook, pero inabuso ang karapatan para tanggalin. Alam mo, ako sumusulat rin sa internet, sa interaction.com. Masahol talaga matatanggap mo dyan. Pero you take it in stride. And you take it on the chin. That's part of the territory. Kamukha ni Ed. Maaring masama ang sabihin sa kanya, maaring babatikusin siya, maaring sasabihin sa kanya kung ano-ano. But I know he can take it on the chin. Isang journalist siya. Isang journalist siya. So Kayang-kaya bakit tatanggalin? Exactly. Diba? So meron po kaso. Meron. Pwede naman. Pero humingi na ng ano yan. Humingi na ng tawad ata ang Facebook. Facebook, yes. Nagkamali. Pero hindi pa rin binalik yung post. Yun. Pero, well, pupunta... Yung ilang post po yata binalik, meron ding mga post na hindi pa naibalik. Bukod sa doon sa mga komento ng mga sinasabi nating mga Marcos loyalists, nagiging usapin din itong freedom of expression dahil parang maraming mga reporters, journalists ang nagiging biktima ngayon. Because from the other station, mayroong female anchor na whistle si Presidente at sinabi niya sa kanyang susunod na press conference na, ito ay freedom of expression ko lang. Anong masasabi niya, attorney, sa pahayag ng ating lawyer na presidente? Alam mo, ang iyong kalaaya maghayag, your freedom of expression, may dalawang bagay na hindi kasama dyan. Libel
at obscenity. Ngayon, ang libel, hindi iyon depende sa interpretasyon na nagsasalita. Yes. Depende yon sa interpretasyon ng nakarinig. Kaya nga ang lumalabas, basta nagsalita ka at nakahama ka ng isang tao, depende yon sa mga nakarinig, kung anong interpretasyon nila. Kaya I think alam ni Presidente-elect Digong yan. Kaya, at saka isa pa. Alam mo, ang isang lingkod bayan, ang level ng libel sa kanila, hindi naman libel, ang pagbabatikos, talagang mataas. Mas mataas. Sabi nga ng ating Korte Suprema, ang ating mga public official, they live in a glass tower. Tagus-tagusan yan. Tagus-tagusan ang tingin natin yan. Ang pampubliko at ang pribadong buhay niyan, magkakabit na. Diyan lang natin makikita ang, let's say, ang issue ng conflict of interest. Yung pampubliko mo, ginagamit mo sa pampribado mo. Talagang binibigyan mo ng pabor ang iyong business. Diba? Conflict of interest. Yung mga pahayag mo, public policy yan. Baka yung salita mo hindi malinaw, may misinterpret ka at may gagawin ang mga iba pang nasa ilalim mong taong lingkod bayan. Kaya ang level ng kinakailangan ng batas para ma-convict ang isang journalist ng libel kung ang binabatikos niya lingkod bayan, actual malice talaga. I see. Taas. Attorney, last question. Dahil dito sa freedom of expression, lalo na sa mga social websites katulad Yes. ng Facebook, laging nagiging issue ang cyberbullying. Yes, oo. Cyber libel. So sa nangyari kay Ed Lingao, meron din pong nangyaring cyberbullying. Not only on the part of doon sa mga nagkomento, pati po ba sa Facebook? Dahil tinanggal niya yung karapatan niya bilang isang mamamahayag. Well, yung cyberbullying na tinatawag, walang ganong kataga sa ating cybercrime law. Pero that is simple, unjust vexation talaga. Ikaw ay nang iinis, naninira, nanunuya sa mga tao na walang kaano-ano, walang base. At sabi ng batas natin, ang unjust vexation ay pinaparusahan sa ating pangkaraniwang criminal law. Pero kung ginawa mo yan sa internet, ang punishment mas mataas. Mas mataas pa, attorney. Oo, kung sa normal na, halimbawa, in-unjust vexation kita dito, at iniinis kita, may mali na ako, parati kong sinasabi sa iyo, tinutulak-tulak kita araw-araw, 30 days ba ako makulong. Pero basta't ginawa sa internet ang unjust vexation, 1 degree higher, baka umabot ng 6 na buwan ang kulong ng taong gumagawa. See, any kind of freedom talaga, mga kapatid, comes with responsibility. Oo, but pagdating doon sa kaso ni Ed Lingao, ang mga taong kung ang binabanatan mo ay politiko, ganyan, o the political life of a person, they have to take it on the chin. Of course. Dahil you live in a glass tower. Again. At kakarapatan ng mamamayan na talagang Malaman. magpuna sa inyo. Yes. Diba? Alright. Maraming salamat, attorney. Another Salamat. informative morning with you as always. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.